Mula From 21 new cases ng HIV kada araw. 7 taong may HIV kada araw sa unang quarter ng 2025. Sa gitna ng patuloy na pag-usad ng lipunan at mabilis na daloy ng impormasyon, nananatiling isang mahalagang usapin sa kalusugang pampubliko ang HIV. Sa kabila ng mga makabagong paraan ng pag-iwas, pagsusuri at paggamot, marami pa rin ang nababalot ng takot, stigma at maling impormasyon. I was diagnosed with HIV and akala ko noon katapusan ko na. But there is life after HIV. Mahilig ako mag-party ever since college pa lang ako. And dahil sa lifestyle ko na yun, doon nagsimula yung kalbaryo. Hanggang sa ma-admit ako sa ospital at ako raw ay positive sa HIV. 25 years old na ako, graduate, nagtatrabaho na. Alam ko ang sakit na HIV. Ang alam ko, hindi ito nawawala sa tao, ngunit may mga gamot naman or treatment na maaaring makatulong sa isang tao na mamuhay ng mas mahaba pa. Kailan at paano mo nalaman na mayroon kang HIV? Nagsimula sa simpleng sakit hanggang sa bumagsak yung katawan ko. And akala ko noon, noong una, simpleng sakit lang. And hanggang sa ma-admit ako sa ospital, doon nalaman ng doktor na may pneumonia at herpes ako. At ako raw ay positive sa HIV. Saan ka unang nakakuha ng impormasyon tungkol sa HIV? Dati, nababasa ko lang siya through online. Pero mas naging malinaw ito nung nagpa-check ako sa isang healthcare provider. Doon ipinaliwanag sa akin na kung paano ito may ipasa, paano ito may iwasan, and kung paano nakakatulong yung sinasabi nilang ARV or antiretroviral therapy. Ito daw yung magkokontrol ng virus, nagpapahaba ng buhay ng isang taong may HIV tulad ko, and mabuti ngang maagang nalalaman dahil kung magtatagal pa pwede itong mag-progress sa AIDS, which is yung final stage ng HIV. Yun yung talagang nasasakop na ng virus ng immune system mo. Sa tingin mo, sapat ba ang HIV awareness dito sa Pilipinas? May stigma pa rin talaga eh. May hiya pa rin, lalo na pag nagpupunta tayo sa isang mga testing centers. Sa likod ng bawat kwento ng HIV ay may mga taong nagbibigay boses, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba. Mga people with HIV is pinapakalat lang nila yung sakit. So, ayun yung mga most likely misconception or nami-misunderstood ng mga tao pagdating sa HIV. Unang-una, hindi naman ginusto ng mga tao na magkameron ng HIV, lalo na yung mga people with HIV, kasi tigilan na ng mga tao yung discrimination, kasi yung mga tao na people with living with HIV kasi is yung sa pambubuli nila and pagdidiscriminate nila, pwede din kasing ikamatay ng tao kasi syempre pressured, yun nga, nag-discriminate, takot na. So, baliin natin yung konsepto baliin natin yung discrimination and stigma na laging binabato ng mga tao sa akin. Napakalaking factor talaga yung mga nakikita ng mga tao at nababasa at napapanood nila eh. Alam ko may mga pelikula tungkol sa HIV. Isa sa pinakatampok na pelikulang tumatalakay sa HIV sa Pilipinas ay ang Dahil Mahal Kita, The Dulzura Cortez Story. Isang makapangyarihang paglalahad ng buhay ng kauna-unahang Pilipinang hayagang nagbunyag ng kanyang HIV-positive na kalagayan. Sa panahong nananaig ang takot, stigma
at kakulangan ng kaalaman tungkol sa sakit. Sa puntong ito, Dultura, anong kailangan mo? Ang inyong suporta, pangunawa, at isang bagay na alam kong mahirap ibigay. Pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, ang HIV ay maaaring makaapekto sa kahit sino. Anumang pagkakakilanlan, pinagmulan, o sino man ang kanilang minamahal. Sa dalawang maikling pelikulang Love in the Time of HIV at Hanggang Dulo, inilalahad ang dalawang magkaibang kwento ng relasyon ng magkaparehong kasarian na sumasalamin sa mga realidad, stigma, at emosyonal na hamong hinaharap kapag ang isa sa mga kapareha ay nabubuhay na may HIV.